Magandang umaga po sa inyo ha. Nako, magandang ating talakayan ngayon. Ay alam niyo naman po, ngayon ay Huwebes at August, ano ba ngayon? August, sandali po ha. Ako'y 14, okay? At ang buting balita po ha, lumabas po yung isang survey ng WR Numero Research Survey na nagpapakita. Ito po ang latest survey para sa mga nangunguna sa presidential polls kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. At ang mabuting balita po ha, kung tayo po ay mag-i-eleksyon ngayon, ang magiging presidente ay walang iba kundi sino? VP Sara Duterte! Ayan po wala pong patid ang sunod-sunod na survey na nagpapakita na kahit ano pang iba to kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna para maging presidente kung ang halalan ay gagawin ngayon, buwan ng Agosto 2025. Pero siyempre, ang katunayan ay matagal pang eleksyon. Mayo pa ng 2028, so marami pang po pwedeng mangyari. Bagamat, wala pa naman talagang survey na nagpapakita na hindi mananalo si VP Sara. May mga panahon na nagkaroon siya ng statistical tie kay Tulfo, pero malayo na po yun. Wala na pong statistical tie kay Tulfo kasi itong huling survey po, ito ang naging resulta. Si VP Sara ay merong siyang 31%. Okay, 31% naboboto sa kanya. 31.4%. Ang pumapangalawa po ay si Leni Robredo na kalahati lamang. 13.3. Wala pang kalahati kasi ang 31, ang kalahati niyan is 15, no? Pero si Leni po ay kalahati lamang, 13.3. Sinundan po siya ni Raffy Tulfo na 10.3%, ni Senator Bongo na 6.5%, Amy Marcos na 4.4%, at Bam Aquino na 3.1%. So sa ngayon po, kung magkakaroon po ng eleksyon, ang VP Sara ang landslide winner 2-1. So kung makakakuha ng 31 million na boto si VP Sara or 32 million na boto muli, ang pinakamalapit niyang katunggali ay magiging si Leni Robredo na kalahating makukuha 15 million. Now, ang mabuti pang balita rito, ni isa dun sa mga sumusunod sa kanya na malayo naman kaysa sa kanyang 31.4, wala po ni isang tao ni Marcos Jr. Ito po ay validation o kumbaga reiteration nung naging boto ng sambayan ng Pilipino noong huling senatorial election kung saan lilima lamang na kandidato ni Marcos Jr. ang pinanalo ng taong bayan. At dun sa limang yon, wala pang galing sa partido mismo ni Marcos Jr. na PFP. So, kung ngayon ang eleksyon, wala pong kaduda-duda, with a margin of 2-1, si VP Sara ang magiging presidente. Ang problema, matagal pa po ang eleksyon. 2.5 years pa bago tayo mag-eleksyon ng Mayo of 2028. Sa pagiging vice-presidente naman po, si Senator Bongo ang naging top-notcher, bagamat ito'y 16.2% lamang. Tapos sinundan po yan ni Montulfo na malapit, 14.9%. Tapos po niyan ay si Bam Aquino, 8.4%. Tapos si Senator Robin Padilla, 7.7%. Si Senator Grace Poe, 6.8%. Si Chis Escudero, 5.9%. Amy Marcos, 4.5%. And Risa Ontiveros, 4.3%. So ano pong conclusion natin? Kung magkaka-eleksyon po ngayon, walang kandidato si Marcos Jr. na mananalo bilang presidente o vice-presidente. Ang pinakamalapit na po pwedeng mahalal ay ang Ramon Tulfo bilang vice-presidente. Pero si Leni Robredo, bagamat siyang pumapangalawang choice ng ating taong bayan para sa presidente, kalahati lang pong makukuha na boto kung ikukumpira kay VP Sara. Ibig sabihin, sinusuka ng taong bayan ang kandidato ni Marcos Jr., whether be it for president or vice president. Pangalawa, napakalayo po ng mga dilawan kung magkakaroon ng eleksyon ngayon dahil kalahati lamang ang boto ni Leni Robredo sa boto ni VP Sara
kung ngayon ang eleksyon. Pero dapat ba tayong maging kampante, mga supporters ng mga Duterte? Hindi po. Kasi napakatagal pa ng eleksyon. At ngayon po, dahil nga hindi naman nagtagumpay sila sa pag-aalis kay VP Sara sa pamamagitan ng impeachment, ang gagawin nila mula ngayon hanggang Pebrero ng 2026, kung saan po pwede sila maghain ng pangalawa na namang impeachment, babatuhin nila ng babatuhin ng putik si VP Sara. At ano pa ba hindi nila naibato kay VP Sara? Lahat naman, including ang tinatawag nilang inodoro, binato na kay VP Sara. Pero kahit anong binato nila kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna na napupusuan ng taong bayan para maging presidente. Now, bakit sinusuka ang mga kandidato ni Marcos Jr.? Obviously, dahil alam ng taong bayan na walang kwenta ang pamumuno ni Marcos Jr. Walang solusyon na naibigay sa problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Dinagdagan pa ngayon ng problema sa peace and order dahil nawala yung kapayapaan na natikman natin nung panahon ni Tatay Digong. At bakit talaga namang kahit anong kandidato ni Marcos Jr. ay wala? Well, siyempre, nandyan na rin yan yung disgusto ng taong bayan sa pangingidnap na ginawa ng Marcos Jr. kay Tatay Digong at ang pagpapadala sa kanyang sapilitan sa dahig kung saan ngayon nakakulong itong si Tatay Digong. Kaya malinaw po kung talagang ngayon ang eleksyon, sinuka na ng taong bayan ang kandidato ng Marcos Jr. Paano naman ang mga dilawan? Well, ang mga dilawan, kalahati ng boto ni VP Sarang makukuha, pero meron pa rin pong boto. At sa lahat ng mga dilawan, ang pinakamalakas na kandidato nila ay si Leni Robredo pa rin. Kaya lang, hindi pa nangyayari sa ating kasaysayan na isang natalo na para sa posisyong presidente ng pangalawang beses magsubok ay nanalo. May mga ganyan sa posisyon ng senador. Si Ontiveros, sa pangatlong attempt, sa kanya nakuha yung posisyon ng senador. Pero wala pa pong tumatakbo na natalo ng presidente na sa pangalawang pagtakbo niya ay nanalo. Ang pagkakaalam ko nga lang sa ating kasaysayan nung kailan lamang, si Ping Lacson lamang ang 2 beses tumakbo na ng presidente at hindi nasungkit. Pero hanggang ngayon naman po, siya ay miyembro ng Senado. So, ang mensahe dyan ay may konting boto pa rin ang mga dilawan. Siguro hindi lang konti, no? They continue to be a force to contend with. Ako naman, naninindigan ako na talagang ang boto ng Pilipinas ay hati sa 3. Ang mga Duterte, ang mga Marcos, at ang mga dilawan. Nung nagtambala ng Marcos at Duterte, nakita natin na 32 million ang bumoto kay Inday Sara Duterte. Pero kung titignan mo naman ang boto ni Amy Marcos, sapat lamang para maging number 10 sa eleksyon. So, tingin ko, ang Marcos vote talaga ay around 16 million. So, 16% ng botante rin, ang sang-ayon dito sa survey nito, ang boboto kay Leni Robredo, no? So, kung 16% yan, sandali po, ako compute natin, kung 16% yan, naboboto, yan, titignan po natin yung 16%. Oo. Ang prediction natin na makukuha niyang boto ay, ito po tinitignan po natin, mabilis lang sa Google, okay? Well, ang sa 2025 po, 55.5 million ang bumoto, 83%. Kung 16.5, makakakuha si Leni ng 8,880,000. At dahil si Inday Sara ay doble niyan, mahigit kumulang 16 to 17 million ang makukuhang boto ni Inday Sara. Pero ito po ay rough estimate lamang. Kasi ang, tignan natin 31.4% of 55 million. Ilan po ang expected boto niya? Yan, okay? Ito po expected boto ngayon ni Inday Sara kung siya ay 16.5 million as against 8 million ni Leni Robredo. So yung 8 million na yan, mukhang solid na po yan. So ang aking namang paninindigan, politics is addition. Bagamat meron ng 16.5 million
votes ngayon si Inday Sara para panigurado, at yan din naman ng more or less boto na nakuha ni Tatay Digong, kinakailangan makakuha pa siya ng boto sa ibang mga kampo. Pero ngayon, napakadami pong undecided. Yan po ang totoo, no? So mahigit kumulang 16% ng ating mga botante or 8 million ay undecided pa rin. So meron talagang pinaglalabanan na 8 million. Nakatumbas din ang boto ni Leni Robredo na kapag nakuha lahat yan ni Leni, po pwede siyang manalo. Pero chances are mahirap namang makuha ni Leni lahat yung undecided na 18%. Sabihin na natin maghati sila, si Inday Sara will still have around 24 million at si Leni Robredo would have around 12 million votes. Pero nasan ngayon ang boto ng mga Marcos? Well, tingnan po natin magkano ang boto ni Amy Marcos, no? Ang boto ni Marcos na Amy ay, tignan po natin, ha? Ito yung indication natin na kung gaano kadami ang diehard ng mga Marcoses, no? Noong 2022, 17,270,000. At ang boto ni Amy ay dito sa huling eleksyon ay tignan po ha, in 2025, no? Ang boto niya, dati kasi yung huling eleksyon 17 million. Pero tingin ko itong eleksyon nito, bumaba siya. At, ay, naku, ba't ganyan yan? Okay? 2025, yan, ha? Anyway, ano siya, no? Nung sa 19th Congress, siya ay 17 million votes, no? Mga 31.4. Well, ganyan naman po talaga ang boto na kinakailangan ng senador. Kinakailangan at least 30% of the votes, no? So, sabihin na natin na talagang merong boto talaga ang Marcos na 15, may boto rin ang Dilawan na 8, at ang Marcos naman ngayon po, ang Duterte po ngayon, meron talagang solid na 18, pero dahil nga po ngayon ay 31% siya, malaki talaga. Sure na yung 18. Samantalang si Leni Robredo, 8 pa lang. Pero meron kasing undecided na 8 na po pwedeng mapunta kay Leni, pero malabo naman na lahat yun pupunta kay Leni. Now, so kung magpapatuloy ang trend, walang kaduda-duda pagdating ng 2028, Sara Duterte ang magiging presidente. Anong mga banta sa pagiging presidente ni Sara Duterte? Unang-una, ang paghihimasok ng Amerika. Alam natin na sa kasaysayan ng buong mundo, naghihimasok talaga ang mga Amerikano sa mga bansang meron silang pang-nasyonal na interes. Anong pang-nasyonal na interes sa mga Amerikano dito sa Pilipinas? Well, ginagamit nila ang Pilipinas bilang ang singable warship or aircraft carrier. Kaya naman tayo binili ng mga Amerikano sa Espanyol for 20 million sa Treaty of Paris ay dahil nga nais nila magkaroon ng foothold. Kumbaga, jumping ground for the whole of Asia. Dahil ang Pilipinas, ang unang-unang landmass na makikita mo, pag ikaw ay tumawid ng Pacific Ocean galing sa Amerika, at ang Pilipinas ay katabing-katabi ng China. Well, bukod sa China, syempre, tayo rin ang jumping board to the rest of the Far East. Kasama na dyan ang Southeast Asia at ang India at ang mainland Asia. So, ang interes ngayon ng mga Amerikano, by hook or by crook, gamitin ang Pilipinas pag nagkagulo pagdating sa issue ng Taiwan. At base sa mga deklarasyon ng mga American officials, mukhang papunta na tayo doon. At ito namang si Marcos Jr. ay nagsalita na the Filipinos must be willing to die for Taiwan. Naku, sino naman talagang magulang na papayag na mamatay ang kanilang mga anak sa isang digmaan na wala namang kinalaman sa Pilipinas? Lalong-lalo na ang Taiwan naman ay talagang kinikilala natin na kabahagi talaga ng China. Pero ang punto natin dito, kapag ang Amerikano ay magsabi na ayaw na nila ng Duterte dahil sa panahon ni Tatay Digong, ang binigyan ng importansya ng ating Tatay Digong ay ang interes ng Pilipinas, well, magkakaroon ng napakalaking banta sa pagiging presidente ni Inday Sara Duterte. At wag po kayo magkakamali, ha? Talaga po nagkaroon na ng ruling ang International Court of Justice, ang World Court, doon sa kaso ng Nicaragua versus USA, na talagang
pati dahas ay ginamit ng mga Amerikano para patalsikin ang isang gobyerno na hindi friendly sa kanya. At ito nga yung Sandinista government ng Nicaragua nung panahon na yon, tinatarget nilang patayin ng mga leaders, binobomba nilang mga pier, at nagbigay pa ng pondo at ng armas sa isang revolutionary group para mapabagsak ang gobyerno ng Sandinista sa Nicaragua. So hindi talaga malayo na maghimasok ang mga Amerikano kasi ganyan ang ginagawa nila, hindi lang doon sa Nicaragua, kundi iba-iba pang parte ng Latin America. No? Na ewan ko ba kung bakit, talagang mahilig sila maghimasok doon sa mga bansa na naging sakop din ng Espanyol. And unfortunately, kasama dyan ang Pilipinas. So ang numero unong banta sa pagiging presidente ni Inday Sara Duterte ay mga Amerikano. Kung ang Marcos Jr. ay maging tapat na sunod-sunuran sa mga Amerikano, sa kagustuhan ng mga Amerikano na gamitin ang Pilipinas para sa giyera nila laban sa China na magmumula dahil sa paglusob ng mga Chino sa Taiwan, baka maghimasok ang mga Amerikano at ipanalo ang kandidato ng Marcos. Now, dahil wala naman tayo nakikita ang kandidato ni Marcos, sino kaya ang pupwedeng gamitin ng mga Marcos para labanan si Inday Sara Duterte? Well, ang sagot dyan, siyempre, ay hindi manggagaling na sa hanay ng mga Marcos. Tingin ko, kahit gustuhin man ni Tambaluslos na siya ang sumunod na maging mamuno o presidente ng Pilipinas o mamuno ng Pilipinas, alam ni Tambi na wala siyang kapag-asa sa eleksyon. Kaya ang gagawin siguro ni Tambi, isusulong niya yung charter change para siya ay maging prime minister. Dahil alam niya na bilang two-time senator na, kayang-kaya niya maging prime minister kung ang pipili lang ng prime minister ang mga miyembro ng parliament o mga kongresista sa ngayon. Pero kung eleksyon ang pag-uusapan, kahit anong daya nila, hindi nila mapapanalo si Tambaluslos kasi ang layo-layo nga, 1 or 2% lang ang nakukuha niyang boto. So sa tingin ko, hahanap ng ibang kandidato ang Marcos para makipag-alyansa muli sa mga dilawan gaya ng ginawa ng mga Marcoses dito sa huling eleksyon kung saan nanalo ang Bam Aquino at ang Francis Pangilinan dahil nga nakipag-alyansa sila sa mga dilawan. Bakit ko sinasabi na nakipag-alyansa sila at itong dahilan kung bakit naging number 2 at number 4 si Bam at si Francis Pangilinan? Well, simple lang. Yung dating executive secretary ni Noynoy Aquino ay naging law partner ni Lisa Araneta Marcos. At siya ang nagiging tulay para sa alyansa ng Dilawan at ng Marcoses. Alam ko, napakahirap maintindi niyan. Dahil ang pinaghihinalaan talagang pumatay kay Ninoy Aquino ay si Marcos. Bakit ngayon sila nagsasabuatan? Well, ganyan talaga ang politika. Gaya na aking nasabi, talaga ang Pilipinas ay 15-15-15. No? Kumbaga, 15 million, Digong Die Hard, 15 million, Marcos, 15 million, Aquino. Mananalo dyan kung sino ang magsabuatan o magsanib puwersa. Nung hiling eleksyon, nagsanib puwersa ang Duterte at ang Marcos, kaya overwhelming ang victory. Pero itong eleksyon nito, dahil nagsanib puwersa ang Dilawan at ang Marcos, na naging number 2 ang Bam Aquino at number 4 ang Francis Pangilinan. So chances are, magkakaroon muli ng sabuatan between Marcos and the Yellows at sinong kandidato. Well, sa tingin ko, hindi po pwede si Leni Robredo. Bakit? Napakaanghang na mga sinasabi o nasabi ni Leni nung eleksyon para sa Vice President at eleksyon para sa Presidente laban kay Marcos Jr. At tingin ko, aayaw din si Leni ng pagsasanib puwersa. Sa tingin ko, walang kinalaman si Leni Robredo nung sa pagsasanib puwersa na naging resulta, ang naging resulta ay ang pagna-number 2 at number 4 ni Francis Pangilinan. Ha? Pansinin niyo po ha, ang Bam Aquino hindi tumakbo sa ilalim ng Liberal Party. Bumuo siya ng sarili niyang partido. Ang tanging tumakbo sa ilalim ng Liberal Party ay ang Kiko Pangilinan. At tingin ko ang dahilan kung ba't hindi tumakbo under Liberal Party si Bam Aquino ay dahil alam niyang mahihirapan siya makipag-alyansa sa mga Marcoses kung siya itatakbo sa Liberal Party. Kaya gumawa siya ng bagong partido, ewak ba ko ano yung pangalan ng partido niya. Pero yun ang partidong ginamit niya sa kanyang kandidatura at siya ituloy naging number 2. Number 2 kay Bongo. Pero yung pagiging number 1 naman ni Bongo ay patunay na talagang sa ngayon, hindi mo maietsepwera ang mga Duterte sa politika. At sila talaga ang dominant force ngayon. Ang pinag-uusapan natin sa 2028, ano yung mga banta laban kay Inday Sara Duterte,
ang paghimasok ng mga Amerikano, dahil pwedeng sabihin ng mga Amerikano na ayaw na namin sa kahit sinong Duterte. At pangalawa, yung pagsanib-puwersa nga ng Dilawan at ng mga Marcoses. Sino ang pwedeng maging common candidate ng Dilawan at ng mga Marcoses? Ang sinasabi ko, baka hindi po pwede si Leni Robredo dahil hindi siya papayag na makipag-partner sa mga Marcoses na talagang kinutsa-kutsa niya ng 2 eleksyon. So ang mga kandidato, isa-isahin natin. Siyempre, ang highest ranked senator nila, Bam Aquino. Ang advantage ni Bam Aquino ay meron siyang name recall dahil siya ay pamangkin ni Noynoy Aquino at ni Cory Aquino. No? At pinsambo ni Noynoy Aquino. No? Now, nandyan din ang Risa Ontiveros. Pero kung mapapansin nyo, napakababa nila sa survey. Okay? Si Bam Aquino napakalayo sa survey. In fact, single digit lang si Bam Aquino. No? Parang ilan ba yung binasa ko kanina? Nawala naman dito. No? Bakit ba nawala yung aking binabasa kanina? No? Nandito na sana yung aking binabasa, nawala pa. No? Pero yung aking binasa kanina, tingnan natin ha. Nasa na ba yung binasa ko kanina? Nawala yung aking binasa. Okay. Single digit pa rin yan. So, malabo siguro si Bam Aquino. Dahil, bagamat siya naging number 2, ang karanasan talaga naman natin, miski yung mga nagta-top notcher na number 1 senador, hindi na nanalo bilang presidente. Sino ba yung mga tumakbo ng number 1? Well, Jovi Aquino, Jovi Salonga. Yan, number 1 yan, ilang beses. Siya yung may record na pinakamaraming beses na tumakbo na number 1 na senador pero hindi nanalo bilang presidente. Sino pa? Loren Legarda, ilang beses na yan nag-number 1 pero hindi nanalo rin bilang isang vice president. At syempre si Grace Poe, ilang beses na rin yan nag-number 1 sa senator pero hindi rin nanalo bilang vice president. So hindi sapat na batayan yung performance mo as senator. Bakit? Kasi syempre, isa ka lang sa 12 na binoboto. At kapag ikaw na may tumakbo ng presidente or vice president, chances are hindi naman maraming kandidato. So talagang buhos ng boto. Pero tignan natin kung sino pa yung mga pupwede. Si Risa Ontiveros, masyadong malayo rin. Okay? Gaya ni Bam Aquino. Sa tingin ko, kung hahanap ng common candidate ang Marcos at ang Dilawan, ito ay labas kay Bam Aquino at kay Risa Ontiveros. Ang tingin ko, hahanap sila ng iba na hindi masyado Marcos, hindi masyado Dilaw. At ang tingin ko, ang posibleng maging common candidate ng Dilaw at ng Marcos ay si Chis Aquino. Chis Escudero. Bakit? Unang-una, ang tie si Chis Escudero sa mga Marcoses, ang tatay niya, Secretary of Agriculture. At alam natin, malapit na malapit siya kay Liza Araneta Marcos. At kung napapansin nyo, si Liza Araneta Marcos ang law partner ni Jojo Ochoa at mukhang si Liza Araneta Marcos ang gumagawa ng mga political decisions. Pangalawa, ano naman ang ties niya sa mga Dilawan? Siya ay kababayan ni Leni Robredo. At ibig sabihin yan, ang buong Bicolancia ay boboto sa kanya. Pero dahil siya ay kababayan ni Leni Robredo, hindi malayo na ikampanya rin siya ni Leni Robredo para maging presidente. And with the help of Leni Robredo, pwede siyang manalo sa Western Visayas, yung Iloilo at Negros na baluarte ng mga Dilawan, at yung mga lugar sa Luzon, gaya ng Pangasinan, Batangas, Laguna, and Quezon, na malakas ang mga Dilawan. So pag nakuha yan ni Chis, yung karamihan ng Balance Luzon at malaking bulto ng Metro Manila, ang Bicol Region, at ang Northern Luzon na baluarte pa rin ng mga Marcoses, sa tingin ko, malakas ang tsansa na makalaban kay Inday Sara Duterte. Pero siyempre, yan ay isang uphill battle. Ang problema sa mga supporters ni Tatay Digong at saka ni Inday Sara Duterte, ang layo pa nga ng 2028. At ang nakaupo ay ang mga Marcos. So, meron pa silang 2 pang budget na ipapasa na pwedeng gamitin laban kay Inday Sara Duterte. At bagamat nakaupo si Inday Sara Duterte, kung ikukumpara mo ngayon ang budget ni Inday Sara Duterte sa budget ni Leni Robredo, ang laki ng liit. So ibig sabihin, hindi rin magamit ni Inday Sara Duterte ang budget niya as Vice President para mangampanya for 2028.
At ang problema nga niya, nakakulong ang tatay niya ngayon, kaya hindi siya talaga makapagkampanya ng todo para sa presidente. So ang tingin ko, bagamat mababa rin si Cheese sa mga survey ngayon, Cheese is making the right moves now dahil pinapakita niya sa taong bayan na siya ay independyente. Paano niya napakita yan? Doon sa kanyang posisyon sa impeachment. Hindi siya lantaran na naging Dilawan at Marcos dahil hindi nga siya pumanig sa impeachment ni Inday Sara Duterte. At dahil dyan, meron din siyang simpatsya na nakuha sa mga loyalist ng mga Duterte. Kasi ginamit niya yung kanyang pagiging independyente para matigil ang pagsulong na impeachment na alam naman natin ay ginagamit bilang sandata laban sa kalaban sa politika ng mga Duterte ng mga Marcoses. At dahil dyan, sa tingin ko, maraming independyente na baka tumingin sa panig ni Cheese Escudero pagdating ng eleksyon. At itong mga independyenteng ito na bumoboto naman traditionally para sa mga dilaw ay pupunta kay Escudero. Now, hindi pa po lumalabas ang numero kung gaano ang itataas ni Cheese Escudero sa survey sa pagiging presidente. Pero kung titignan niyo po yung approval and trust rating ng mga namumuno sa ating bayan, nakasama si Marcos Jr., si Inday Sara Duterte, si Cheese at si Tamby at si Chief Justice Esmundo, ang pinakamalaking taas po sa approval at trust rating ay si Cheese Escudero. Dahil nga po dun sa kanyang pinakita na pagiging independyente at pinakita yung kaalaman sa batas. Sapat ba yan para malamangan ng Inday Duterte? Sa ngayon, malayo. In fact, napakalayo ni Cheese doon sa latest survey na aking binasa. Kumbaga, kinakailangan talaga siya mag-double time. Pero kung maraming issues gaya ng impeachment na mapapatunayan ni Cheese yung kanyang kaalaman sa batas at yung kanyang leadership qualities kasi nakabuo siya ng majority of 19 na tutol sa impeachment. Na alam natin ay talagang mahirap magawa. Bakit? Kasi alam natin na ang presidente mismo ang nasa likod ng impeachment. Pero nagawa ni Cheese na kumbinsihin o i-deliver yung 19 votes para tutulan nga yung impeachment. So hindi rin natin matatanggal yung katotohanan na meron ding mga nasa kampo ni Duterte na napansin ang pagiging independyente at saka yung kaalaman ni Cheese sa batas na talagang refreshing. Dahil kung ikukumpara nyo kay Marcos Jr., wala talagang alam na sa batas si Marcos Jr., wala rin siyang alam na gagawin pagdating sa bagyo, wala rin siyang alam na gagawin pagdating dun sa pagkalugi ng GSIS. O nga pala, bago ko makalimutan ha, yung bagyo, ang sabi ni Marcos Jr., anong gagawin natin? Nung lumabas ang katotohanan na nalulugi ang GSIS, ang tanong na naman ni Marcos Jr., anong gagawin natin? Siyempre po, naaabala ang publiko no, kapag nalugi ang GSIS dahil dyan nakasandal yung mga retiradong empleyado ng gobyerno na buong buhay nila linaan sa pagsisilbi sa bayan, baka mamaya wala na silang matanggap na pensyon dahil nga lumalabas na kung saan-saan nag-i-invest ang GSIS pati doon sa mga sugalan ng mga nalulugi. So sa tingin ko po, ang pinakamalakas na kandidato ng Dilawan at Marcos na ipanglalaban kay VP Sara, hindi si Bam, hindi si Lenny, hindi si Risa, kung hindi Cheese Escudero. Itaga niyo po yan sa bato. Ang mangyayari po dyan, kung ma-realize ni Tambaloslos na wala na siyang pag-asa na magpalit ng saligang batas para siya na maging Prime Minister, baka itong si Liza Araneta Marcos gumawa na hakbang para nga ipagsanib puwersa ang Dilawan at Marcos at labanan si Inday Sara Duterte at ang nakikita kong ipanlalaban nila kay Inday Sara Duterte, si Cheese Escudero. Ano naman ang dapat gawin ni Inday Sara Duterte? Well, una-una, bagamat siya po yung number 1, bahagya siyang bumaba sa survey. Kumbaga, bumaba rin yung mga numero na boboto kay Inday Sara pagiging presidente. At sa tingin ko, habang sinisira ng kalaban si Inday Sara, hindi maiwasan, bababa at bababa yan. Ang nakakatakot, pag bumaba si Inday Sara at umakyat si Cheese Escudero, baka mapang-abot sila pagdating ng 2028. Ano sa tingin ko dapat gawin? Well, unang-una, sa tingin ko po, wala nang dahilan
para manatiling presidente si Bongbong Marcos Jr. Nung minsan at 2 beses nga sa ating kasaysayan nagsisanti na tayo ng presidente, kinakailangan sisantihin na si Presidente Marcos Jr. Hindi lang po ekonomiya naging problema natin pagdating kay Marcos Jr. kung saan ang hanay ng mga nagugutom ay lumobo at naging pinakamalala sa kasaysayan ng bayan. Kung hindi, nandito na po tayo sa kuko ng isang giyera. At literally, ang pinag-uusapan na natin ay yung survival ng Pilipinas dahil nakatutok na sa atin ang mga missiles ng Russia at ng China dahil pumayag ang Marcos Jr. na ilagay sa Pilipinas ang Typhoon missiles ng mga Amerikano, intermediate missiles na naging dahilan kung bakit kamuntik na maging mitsa ng Third World War at nuclear war sa Cuba. E ang missile pong yan, nasa Pilipinas na. So sa tingin ko, kung mananatili sa kapangyarihan si Marcos, may posibilidad mabura ang Pilipinas sa mapa ng daigdig. Dahil nga po sa kanyang pulisiya na pinayagan niya ang mga Amerikano na gamitin tayo bilang unsinkable warship at aircraft carrier kapalit ang suporta nila sa palpak niyang pamumuno, yan po ang pinakabanta sa ating bayan. Dahil po pwede po tayo mabura sa mapa ng daigdig kapag nagkaroon ng nuclear war dahil nga po dyan sa intermediate missiles na yan. Okay? So sa akin, para masiguro na talagang manatili o maging presidente ang Sara Duterte, kinakailangan sisantihin si Marcos Jr. Hindi dahil gusto natin maging presidente si Sara Duterte, kung hindi kinakailangan magkaroon pa tayo ng Pilipinas na pwedeng pamunuan ni Sara Duterte. Dahil kapag manatili sa pwesto ang Marcos Jr., baka tuluyan na tayong mabura sa planeta, mabura sa mapa, dahil nga kinakaladkad niya tayo sa isang gera na wala tayong kinalaman. Bukod pa dun sa katotohanan na talagang ang ekonomiya natin ay tuluyan ng babagsak dahil hindi niya ipinaglaban man lang yung 19% at taripa na pinataw ng Amerika sa ating mga exports samantalang ang Amerika ang #1 export destination natin. So mas marami pa po ang hanay na nagugutom na ngayon po ay nasa kalahati na ating mga kababayan. Pero dahil dyan sa taripang yan, baka maging 60 hanggang 70% ang gutom. At anong tingin nyo mangyayari kapag 60 at 70% ng ating populasyon ay magugutom? Revolution din po yan. Ayaw ko namang magkapatayan ng mga Pilipino. Kaya sana, ang dinadasal ko, mapilit nating mag-resign na si Marcos Jr. Kasi nga, bukod dun sa kinakaladkad niya tayo sa gera, hindi naman niya talaga mapasinungalingan yung paniniwala ng marami na wala na siya sa tamang pag-iisip. Hindi naman niya mapasinungalingan yung paniwala ng marami na talagang meron siyang serious health ailment at ito ang drug addiction. Hindi ba sapat na yan para siya ay voluntaryong magbitiw? Kaya nga lang po, kinakailangan mapilitang mag-resign. Kung hindi pwedeng mapilitang mag-resign, people power. Pero yun nga po, ang people power, kapag yan ay naging matagumpay, yan ay sang-ayon sa saligang batas. Pero ang people power, kung hindi naman maging tagumpay yan, ay maging dahilan para mas marami sa hanay ng mga Duterte at mga naninindigan laban sa mga Marcos ay makulong. Yan po ang katotohanan. Okay? So, anyway, yan po ang aking assessment. Kinakailangan talaga gumalaw na ang taong bayan dahil kinakailangan isalba na natin ang bayan. At ako naman po ay hindi ako nagsasabi na dapat tayo gumamit ng dahas. Dapat po yan sa mga mapapayapang mga pamamaraan gaya ng people power o pagpaparesign kay Marcos Jr. na karapatan ng taong bayan hingin. Kapag hindi na po gumagana o pag hindi na po nagbibigay serbisyo ang gobyerno sa taong bayan. Tayo po ang soberenya, tayo po may kapangyarihan na magtanggal sa mga taong nakaluklok sa pwesto. Okay? Maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik, ha? Pero kinakailangan ko namang sagutin yung telepono na tawag ng aking may bahay. So tayo po ay magpapaalam muna. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam ko po na walang dahilan para kay pakinggan si Harry Roque. Bagamat marami pa rin naniniwala na sa ating mga
sinasabi, tayo naman po ay nagvo-verbalize lamang ng mga saloobin ng ordinaryong mga mamamayan. So hanggang sa muli po, ito po yung Spokes ng Bayan, Jairo Roque, nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.